Ito raw hong effective transition sa 20th Congress abay naging agenda raw sa pinatawag na pulong ni House Speaker Martin Romualdez. Kailan ba siya nagpa-meeting partner? Yun. Mga tanong dyan, Brigada Gabs, ano ba yung mga paghahanda nila? Yan. Room assignment, ano ba? Pwede, alamin natin kung ano ba mga ginagawa nila Office dyan, partner. assignment. Pwede. Tsaka yung ano bang mga agenda nila dyan sa usaping legislative. May tatapusin pa ba ng mga legislative measures na kailangan tapusin sa natitirang mga araw? Oo, tsaka syempre alam natin kapag bagong kongreso na, wala naman tayo sinabi na mapapalitan si Romualdez. Pero anong mga paghahanda nila dyan, if ever man? At tsaka meeting na to, usually, ano ba yan, loyalty check pa ba yan? Brigada Haji Camino, i-brigada mo. Brigada Live Report. Naku, Brigada Abs, una nang itinanggi ng House leadership na may kinalaman sa loyalty check yung kanilang sunod-sunod na pulong. Kasi matatandaan ninyo, nung kami naimbitahan sa isang hotel sa Makati, hindi raw loyalty check yung meeting na pinag-uusapan nila. Noong nakaraan, ang sinasabi ay assignment sa committee, yun yung kanilang yun yung kanilang pinag-usapan. Pero itong party leaders meeting yung tawag dito sa kanilang pinag-usapan kahapon. At yan ay pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ilang araw bago ang pagbabalik sesyon ng Kongreso sa Lunes, June 2. Batay sa mga larawan sa social media na pagkaari ni Deputy Majority Leader Paulo Ortega V, Representative El Rey Villafuerte at Congressman-elect Alfredo Garbin, makikita ang presensya ni Romualdez at Presidential son Sandro Marcos. Naroon din sina Deputy Speaker J.J. Suarez, Majority Leader Manix Dalipe, Minority Leader Marcelino Libanan, mga miyembro ng Young Guns at mga papasok na kongresista sa 20th Congress. Sinabi ni Garbin na ang layunin ng pulong ay para sa epektibo at efficient na transition sa 20th Congress. Kinumpirma rin ni House Committee on Agriculture and Food Chairman Mark Enterga na bukod sa diskusyon ukol sa transition, pinag-usapan yung mga panukalang batas na nakabinbin sa Bicameral Conference Committee na inaasahan na mara-ratify. At kung matatandaan ninyo sa presentation ni Speaker Romualdez sa LEDAC meeting, ay isa na lamang yung kanilang hindi pa naaaprobahan na nakabinbin sa House of Representatives. At lahat na mga yon target na nilang maipasa sa pagbabalik ng sesyon. Brigada. Nabanggit mo yung mga legislation na subject for BICAM, Brigada Haj. Anong update doon sa proposed wage hike? Di ba? Ang naalala ko, kailangan ng version ng Kamara para maisulong yung 200 pesos na wage hike. Ayun na nga. Kasi alam niyo di ba nung naka-break yung session dahil mag-election nga, ang panawagan ng House Committee on Labor and Employment. In fact, mismo yung chairman ng komite yung nanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na i-certify as urgent yung bill. Kasi yung consolidated bill na yon, pag hindi mo na-ratify tuloy, pag hindi mo siya na certify as urgent, mukhang medyo mag-aalanganin, magiging tagilid siya pagdating ng balik session. Dahil isipin ninyo, 6 session days na lamang ang nalalabi. Pag hindi siya certified as urgent, at least kapag halimbawa naipasa siya ng second reading, hindi siya pwedeng ora-orada kinabukasan. Maghihintay ka ng susunod na linggo. Kaya medyo alanganin. Kailangan i-certify as urgent siya. Okay. Sige. Salamat. Ayun. Maraming salamat in the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Camino ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Isyong paglipunan. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng PowerCell Soya Coffee. Masarap araw-arawin.